ang bagong James Santos' Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapanood ninyo ay ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. At ginagawa natin ito sa pamamagitan ng fair use at bibigyan natin ng komento pagkatapos ng video. Sumainyo ang kapayapaan ng Panginoon. Magandang araw po sa inyong lahat. Muli sa tulong ng Diyos ay sumasaimpapawid ang palatuntunang ang dating daan. At kami po yung muling malugod na nag-aanyaya sa inyo dito sa susunod na oras ng masikhay na pag-aaral ng salita ng Diyos sa Biblia. At gaya po ng inyong laging inaasahan mga kababayan, ang ating pong tema ng pag-aaral ay saliksikin ng katotohanan sa gitna ng napakaraming kabulaan ng nagsasalimbayan sa ating panahon. Nalalaman ng inyong mga pagkatao, ng inyong mga kaisipan, ng inyong mga puso na tayo'y nabubuhay sa isang panahong laganap ang pandaraya at sari-saring mga gimmick ng panluloko sa relihiyon. Kaya minamarapat po namin na ang aming kaliitay magamit ng Diyos sa paghahayag ng iba't ibang mga pandaraya sa ating panahon para tayo'y maging mulat sa mga bagay na nauukol sa Espiritu, sa mga bagay na may kinalamnan sa ating mga kaluluwa at higit sa lahat sa mga paraan ng Diyos kung paano tayong magiging dapat sa Kanya. Sapagkat sa atin pong ibig at hindi, mayroon tayong Diyos na haharapin at pagsusulitan sa araw ng paghuhukom. Kaya habang tayo'y may buhay at panahon, ay napakahalagang masaliksik natin ang ating destino sa hinaharap na panahon. Hindi po namimilit ang Diyos sa tao. Tayo rin ang makagagawa ng ating ikaliligtas. Gaya ng sinasabi ni San Pablo dito sa aklat ng Filipos. Pakinggan nyo ang pangungusap na ito, mga kababayan. Sa Filipos Kapitulo 2 at versikulo 12, ganito po ang sinasabi. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pang ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Doon po sa parting ibig kong ipapansin sa inyo, lubusin ang wika ninyo, masdan nyo sa inyong mga TV screens. Lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Dito, kung napansin ninyo, tayo rin, ang tao rin ang makagagawa para siya ay maligtas. Hindi po sulamenting gawa ng Diyos ang kaligtasan ng tao. Hindi kagaya ng ipinangangaral ng karamihang grupo ng karismatik sa ating panahon. Na yun daw kaligtasan, gawa raw ng Diyos yun, wala na raw tayong gagawin. Yun po'y pagbubulaan. Hindi tayo tutol na ang kaligtasan ay gawa ng Diyos. Pero, meron po tayong partisipasyon. Kung nakita nyo ang sinasabi ng talata, lubusin ang wika ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Kaya, mayroong papel ang Diyos, may papel ang ililigtas.
Hindi pwedeng iligtas ng Diyos yung taong ayaw gumawa ng kanyang ikaliligtas. Gumagawa ang Diyos para sa ikaliligtas ng tao, at ang ililigtas niya yung gumagawa rin para sa ikaliligtas niya. Magsasalubong po yung gawa ng tao at yung gawa ng Diyos para maganap yung tinatawag na kaligtasan. Ang binasa po natin Filipos 2:12, tutuloy natin sa 13. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang mga bulong-bulong o bulong-bulong at pagtatalo. Nakita nyo, mayroong magkaugnay na paggawa ang Diyos na sinasabi sa talata, mga kababayan. Ang sabi ng apostol na si San Pablo, Diyos ang wika ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. Kaya naman gawin ang wika ninyo, ang lahat ng mga bagay na walang mga bulong-bulong at mga pagtatalo. Kaya may gagawin ng Diyos, may gagawin ng tao, para tayo'y maligtas, mga kababayan. Ito pong isa sa dapat nating magawa, yung saliksikin natin at unawain ang kalooban ng Diyos. Hindi kailanman tayo ililigtas ng Diyos kung ayaw nating umunawa ng kanyang kalooban. Nandoon po sa pag-unawa natin sa kalooban ng Diyos, sa pagkaalam natin ng katotohanan ang ating ikaliligtas. Gaya ng sinasabi dito sa unang Timoteo, pakinggan nyo sa Kapitulo 2 at versikulo 4, ganito ang sinasabi ng kasulatan. Na siyang may ibig, ang Diyos ang may ibig, na siyang may ibig, na ang lahat ng mga tao'y mangaligtas at mga kaalam ng katotohanan. Yan po ang sinasabi ng Biblia. Ang Diyos ang may ibig, na ang lahat ng mga tao ay mangaligtas. Pero sa isang kondisyon, kailangan makaalam tayo ng katotohanan. Hindi po pwedeng maligtas yung taong naging pabaya sa pagsusuri sa katotohanan. At yan po ang layunin ng aming pagtatanghal sa palatuntunang ito, na imulat ang tao sa paghahanap ng katotohanan. Alam nyo, tungkulin po natin yan bilang mga tao. Kung paano hinahanap natin ang ating ikabubuhay, hinahanap natin ng pagkain, pananamit, iinumin, hinahanap natin sa araw-araw ang lahat ng ating mga tinatawag na necessities in life, yung mga prime necessities in life. Araw-araw po hinahanap ng tao yan. Hinahanap din ng tao ang kanyang makakasama sa buhay, yung kanyang magiging asawa. Ano pat dito sa mundo, lahat ng bagay na kailangan ng ating pagkatao ay ating pong pinagmamalasakitang hanapin araw-araw ng ating buhay. Pero ang isang nakakaligtaan pong hanapin ng Diyos, ng mga tao ay ito. Dito sa isang talata ng Gawa ng mga Apostol, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan sa 17 at 24, 26 patuloy sa 27. Ganito po ang sinasabi. At ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa, na itinakda ang kanilang talagang ayos ng mga kapanahunan at ang mga hangganan ng kanilang tahanan, upang kanilang hanapin ang Diyos. Baka sakaling maapuhap nila siya at siya'y masumpungan, bagaman hindi siya malayo sa bawat isa sa atin, sapagkat sa Kanya tayo nangabubuhay at nagsisikilos, at mayroon tayong pagkatao na gaya naman ang sinabi ng ilan sa inyong sariling mga manunula. Dito po, ipinakikita ang intensyon ng pagkakalikha ng Diyos sa tao. Ginawa ang wika niya sa isang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa, na itinalaga ang kanilang talagang ayos ng mga tahanan at mga hangganan ng kanilang tahanan upang kanilang hanapin ang Diyos. Baka sakaling maapuhap nila siya, bagaman hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Kaya, yun pong pinakamahalagang bagay na hanapin ng tao,
yung Diyos na pinagkakautangan niya ng lahat ng bagay sa kanyang buhay. Kung mayroon tayong iniukol na panahon para maghanap ng asawa, iniukol na panahon para maghanap ng mabuting hanap buhay, kung minsan ginugol natin ang ating maraming panahon sa paghahanap ng ikabubuhay, pagpupundar ng tahanan, siguro lalong napakahalagang makita natin ang Diyos, lalo na sa ating panahon, na tayo nga po'y gaya ng sinabi ko kanina, nabubuhay tayo sa gitna ng napakaraming kasinungalingan, mga gimmick lalo na sa relihiyon, kung papaanong ang mga pastor ng mga pananampalataya ngayon nagliligaw ng mga tao upang magpakasagan at magpayaman sa pananampalataya. Kaya patuloy po nating tatalakayin ang kalagayan ng mga mangangaral sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Ang atin pong tema, hindi pa po tayo natatapos at ito'y mag-aapat na buwan na po ngayon o maglilimang buwan na. Ang atin pong tinatalakay sa serye ng ating mga pag-aaral ay ang tungkol sa mangangaral. Hinahanap natin yung tapat at yung hindi tapat na mangangaral. Tinitignan natin sa Biblia yung mandaraya at yung nagtatapat, yung nangloloko at yung nagtatapat. Hinahanap natin yung mga mangangaral na kaya nangangaral ay dahil sa salapi, ipinangangalakal ang salita ng Diyos. At hinahanap din naman natin yung mangangaral na ang layon sa pangangaral ay iligtas ang ating mga kaluluwa. Aalamin po nating patuloy, gaya ng aming ipinangako sa inyo mga kababayan, yung ukol sa isyu ng pangangaral ng babae sa relihiyon. Isa pong katotohanan hindi ko na dapat pong isa-isahin at hindi ko na dapat na bigyan pa ng ebidensya sapagkat alam na ninyong lahat na may mga pananampalatayang wala po silang mangangaral na babae. Walang babaeng nagsasalita sa kanilang mga pulpito. Walang babaeng nangangaral ng salita ng Diyos sa gitna ng kanilang samahan. Ang isang matinding halimbawa nito'y ang iglesyang kinagis na natin, ang Iglesia Katolika. Kaya walang inuordinahang pare. Wala kayong nakitang paring babae, wala kayong nakitang babaeng kardinal, o bagaman merong isang babaeng naging papa sa Roma. At yan siguro nakalingid yan, nakatago yan sa kaalaman ng pangkalahatang Katoliko. Bibihira siguro nakakaalam na minsan po sa kasaysayan ng Iglesia Katolika, nagkaroon kayo ng papa sa Roma na babae na namatay sa panganganak sa gitna sa harapan ng maraming tao. At yan po'y naitago sa matagal na panahon sa simbahang Katoliko. Pero hanggang ngayon nananatili ang kanilang aral na sinasabi na hindi pwedeng mangaral ang babae. Ang pruweba material, walang babaeng pare. Walang babaeng arsobispo, walang babaeng kardinal. Ganon din naman sa iglesia ni Ginoong Manalo. Wala tayong makikitang ministrong babae. Sa iba't ibang mga iglesia at samahan sa ating panahon. Bagaman sa kabilang dako nun, meron hong mga iglesia na ang namumuno naman ay babae. Kagaya ng kasaysayan ng Sabadista, yung pong tinatawag na Seventh-day Adventist. Yung Iglesia Adventista del Septimo Dia na itinatag at pinangunahan ni Ginang Ellen Gold White. Yun po ay lalong kilala sa tawag na Ellen G. White. Siya po ang nagpundar, ayon sa libro ng Sabadista, siya ang nagpundar ng kanilang iglesia. At siya pa rin ang namuno at kinilalang propetisa ng samahang yan. Aalamin natin kung pumapayag naman kaya ang Diyos na ang babae maging puno sa pananampalataya gaya ng Sabadista. At hindi lang po yan, maraming samahan dito sa ating bansa, lokal na samahang relihiyong dito nag-umpisa na ang namumuno'y mga babae. Ang nangangasiway mga babae. Naawa nga ako doon sa mga lalaki, doon sa mga ganun samahan. Para bang mga walang kakwenta-kwenta pagkalalaki ng mga iglesyang ang namumuno'y babae. Ayon. Ngayon, hahanapin natin ang mga sinasabi ng kasulatan kung saan ang gagaling ang argumento at ang pagtatalo ukol sa bagay na ito. Umpisahan po natin mga kababayan at gaya ng inyong inaasahan, hindi po tayo nagtuturo ng haka-haka o kuro-kuro sa
palatuntunan ito. Sa lahat po ng palatuntunan sa telebisyon at maging sa radyo, ang palatuntunan ito, hindi naglilipat ang 5 minuto at bumabasa ng banal na kasulatan. Aalamin natin sa banal na kasulatan, meron nga kayang sinasabi ang Biblia na ang babae hindi dapat mamuno o hindi dapat mangaral. Ano ang pagkakaiba ng pamumuno sa pangangaral? Hindi na nga ba talaga dapat na ang babae magsalita sa iglesia gaya ng paniniwala ng ibang mga pananampalataya sa ating panahon? Isa-isahin po natin yan sa pagtuturo ng kasulatan. Una, kunin natin, ano ba yung mga bawal sa babae? Para tayo wag maligaw, pag babae, pag-uusap babae, meron bang mga bawal sa isang babae, mga kababayan? Una ay ating basahin ang sinasabi ni San Pablo dito sa unang Timoteo, Kapitulo 2. Versikulo 9 o 11, ganito po ang ating mababasa. Ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakop. Ngunit hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Sapagkat si Adam ay siyang unang nilalang saka si Eva. At si Adam ay hindi nadaya, kundi ang babae ng madaya ay nahulog sa pagsalangsang. Dito mapapansin nyo, mayroong ipinagbabawal sa babae tungkol sa iglesia. Ang sabi, ang babae ang wika, mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakop. Hindi ko ang wika ipinahihintulot na ang babae ay magturo o magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Sapagkat, ito po ang dahilan ni San Pablo, ang lalaki, si Adam, ay siyang unang nilalang saka si Eva. At ang babae ay hindi, ang lalaki ay hindi nadaya, kundi ang babae ng madaya ay nahulog sa pagsalangsang. Dito makikita nyo, mga kababayan, ang aral na ito ay nanggaling sa isang napakahabang kasaysayan ng sangkatauhan na inugat ng apostol na si San Pablo ang pinanggalingan ng lahi ng tao dun sa kauna-unahang 2 pares ng tao na nilikha ng Diyos. Ang sabi ng apostol na si San Pablo, ang babae ang wika ay mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakop. Hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo o magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Ayan. Paano ibig sabihin ng tatahimik yung babae? Tatahimik sa pagtuturo sa lalaki. Ayon. Sapagkat si Adam ang wika, ang unang nilalang saka si Eva. At si Adam ay hindi nadaya, kundi ang babae ng madaya ay nahulog sa pagsalangsang. Dito makikita nyo, ang unang-unang talatang ating nabasang nagbabawal sa babae, meron pong ganitong pagbabawal na sinasabi. Hindi ko ipinahihintulot na ang babae magturo o magkaroon ng pamumuno sa lalaki. Ngayon, itong salitang hindi ipinahihintulot na ang babae magturo o magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kung bawal po ba sa babae ang magturo at magpuno sa lalaki? Bawal ba naman kaya sa babae ang mangaral, mga kababayan? Kasi alam nyo, kung Biblia po ang pag-uusapan, magkaiba ang kahulugan ng terminong mangaral at magturo. Iba po yung magturo kaysa sa mangaral ayon sa Biblia. Pakinggan nyo, dito sa isang talata ng Tito, sa Kapitulo 1 at versikulo 9, merong ganitong pangungusap si San Pablo. Na nananangan sa tapat na aral o na salita na ayon sa turo, upang umaral ng magaling na aral at papaniwalain ang nagsisisalangsang.
Yun pong pagtuturo, yun po ang pinanggagalingan ng pangangaral. Pansinin niyo ang sinasabi ng talata, na nananangan sa tapat na salita na ayon sa turo upang umaral ng magaling na aral. Sa makatwid, magkaiba po yung pagtuturo kaysa sa pangangaral. Yun hong nangangaral, dependyente siya dun sa nagtuturo. Yung umaaral, kumukuha ng iaaral sa nagtuturo. Kaya, mas nakatataas po ang kargo nung nagtuturo kaysa dun sa umaaral. Kumbaga, ang mastermind, yung nagtuturo, accomplish lang itong umaaral. Kaya yung umaaral, kailangan nananangan ng wika sa tapat na salita ayon sa itinuro upang makaaral ng magaling na aral. Kaya sa Biblia po, magkaiba yung salitang umaaral at nagtuturo. Anong katunayan? Pakinggan nyo sa isang talata ng mga taga-Roma. Ito po ay nasa Kapitulo 12 at ang versikulo 4 patuloy hanggang 6. Ganito ating mababasa. Sapagkat kung papaanong sa isang katawan ay mayroon tayong maraming mga sangkap at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain, ay gayon din naman tayo na marami, ang wika ni Pablo sa unang iglesia, ay iisang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. At yamang may mga kaloob na nagkakaiba-iba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin, kung hula ay manganghula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. O kung ministeryo, ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo. O ang nagtuturo, pansinin nyo, ang nagtuturo ay sa kanyang pagtuturo. O ang umaaral ay sa kanyang pag-aral. Dito maliwanag na makababanaag natin, magkaiba yung terminasyong nagtuturo sa umaaral. Ang sabi ni San Pablo, ang nagtuturo sa kanyang pagtuturo. Ang umaaral ay sa kanyang pag-aral. Ang namimigay ay magbigay ng may magandang loob. Ang nagpupuno ay magsikap at ang nagkakawang gawa o nahahabag ay magsaya. Ito'y pinatutunayan sa atin, magkaiba po ang kategorya ng pagtuturo sa pangangaral. Ang ipinagbawal po sa babae ayon sa Biblia, yung magturo at magkaroon ng pamumuno sa lalaki. Pero wala po tayong mababasang bawal sa babae ang umaral. Uulitin ko po ang talata na ating binasa kanina na nagbabawal sa babaeng magturo at magpuno. Ganito ang sinasabi sa unang Timoteo Kapitulo 2 at versikulo 11. Ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakop. Ngunit hindi ko, pansinin nyo, hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Dito ang ipinagbabawal po'y dalawang bagay. Hindi ipinahintulot sa babae ang magturo o magkaroon ng pamumuno sa lalaki. Ang bawal po sa Biblia, magpuno ang babae at magturo. Pero, iba po yung pagtuturo sa pag-aral. Ang babae po ba'y pinagbabawalan naman ng Biblia na umaral? Pakinggan nyo. Dito sa isang talata ng unang Korinto, ganito po ang pagtatapat ng apostol na si San Pablo sa Kapitulo 11 at versikulo 4 hanggang 5, patuloy sa 14 hanggang 15. Ganito po ating mababasa. Ang bawat lalaking nananalangin o nanghuhula na may takip ang ulo ay niwawalan ng puri ang kanyang ulo. Meron ditong sinasabing doktrina Kristiyana si San Pablo. Ang sabi niya, yung lalaki, pagka siya'y nangangaral o siya'y nananalangin o nanghuhula, pagkatapos ay may takip ang kanyang ulo, niwawalan niya ng puri ang kanyang ulo. Bawal pala sa lalaki maglalambong. Ano ho? Bawal po sa lalaki maglambong. Uulitin ko ho. Ang bawat lalaking nananalangin o nanghuhula na may takip
o veil o lambong. Ang ulo ay niwawala ng puri ang kanyang ulo. Ayon. Kaya bawal ho sa lalaki yung maglagay ng velo o magtakip ng ulo. At yan ay pinatutunayan din sa ating Bibliang Ingles, mga kababayan. Doon sa King James Version, meron pong ganitong sinasabi at gusto kong basahin sa King James Version ang talatang ito ng unang Korinto 11:4. Ganito po ang ating mababasa, mga kababayan. Pakinggan nyo. Every man praying or prophesying, having his head covered, dishonoreth his head. Ang sabi po ni San Pablo, every man, bawat lalaki, kahit sinong lalaki, kasama pa rito pati mga Bombay. Naawa naman ako sa mga Bombay, laging may takip ang ulo, lawag pala kay Kristo yun, ano? Ang sabi rito ni San Pablo, every man. Pag sinasabi po ng Bibliang every man, wala akong makaliligtas doon, basta't lalaki. Every man praying or prophesying, having his head covered, dishonoreth his head. Niwawalan niyang puri ang kanyang ulo pag siya'y nanghuhula o nananalangin na may lambong o takip ang ulo. Pero ano po ang ibig ituro? Tuloy po natin sa 5. Datapwat ang bawat babaeng nananalangin o nanghuhula na walang lambong ang kanyang ulo, niwawala ng puri ang kanyang ulo, sapagkat gaya rin ng kung kanyang inahitan. Dito pala, pagka naman babae nang huhula o nananalangin, walang lambong, niwawala naman niya ng puri ang kanyang ulo. That means, kailangan pag lalaki mananalangin o manghuhula, kailangan walang lambong. Pero pag babae ang mananalangin at manghuhula, kailangan may lambong. Yan, tatandaan nyo. Pwede hong manalangin sa Diyos at pwedeng manghula ang babae pagka may lambong ang kanyang ulo. O ngayon, yung mga manghuhulang nanonood, baka nanonood si Madam Elma, teka muna, wag mong papakahulugan ng hula-hula mong kagaya ng hula mo ito, ha? Itong hulang sinasabi sa Biblia, aalamin natin mamaya kung ano yung panghuhula na tinutukoy. Na ayon sa mga talatang ating binasa, parehong may karapatang humula at manalangin ang lalaki at ang babae. Kaya lang may kondisyon. Kailangan pag lalaki ang manghuhula o lalaki ang mananalangin, kailangan walang lambong ang kanyang ulo. Sapagkat pag nanalangin siya o nanghula na may lambong ang kanyang ulo, niwawalan niya ng puri ang kanyang ulo. Ngunit pagka babae naman ang mananalangin o manghuhula at walang lambong ang ulo, niwawalan niyang puri ang kanyang ulo. Entonces, kailangan pag mananalangin o manghuhula ang isang babae, kailangan meron siyang lambong sa ulo. Pag lalaki ang mananalangin o manghuhula, kailangan wala siyang lambong sa ulo. Ibig ko ipapansin sa inyo, mga minamahal na mag-aaral ng Biblia, na yung sinasabi ritong panghuhula, karapatan ng lalaki at karapatan ng babaeng humula o manghula. Kaya lang, merong requisite sa isang babae na nanghuhula o nananalangin. Kailangan pag babae ang mananalangin at manghula, maglambong siya. Bakit, mga kababayan? Pakinggan nyo, tuloy natin ang ating binabasa. Dito po sa Korinto pa rin, sa 7, 11:7. Sapagkat katotohanan ang lalaki ay hindi dapat maglambong sa kanyang ulo. Palibhasa'y larawan siya at kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit ang babae ay siyang kaluwalhatian ng lalaki. Sapagkat ang lalaki ay hindi sa babae, kundi ang babae ay sa lalaki. Sapagkat hindi nilalang ang lalaki dahil sa babae, kundi ang babae dahil sa lalaki. Dahil dito'y nararapat na ang babae ay magkaroon sa kanyang ulo ng tanda ng kapamahalaan dahil sa mga anghel.
Dito makikita nyo ang pagkakaiba ng karapatan ng lalaki at ng babae sa harapan ng Diyos, mga kababayan. Ang sabi ng apostol na si San Pablo, sapagkat katotohanan ng wikang ang lalaki ay hindi nararapat maglambong sa kanyang ulo, sapagkat siya'y larawan at kaluwalhatian ng Diyos. Dadapot ang babae kaluwalhatian ng lalaki, sapagkat ang lalaki ay hindi sa babae, kundi ang babae ay sa lalaki. Sapagkat hindi nilalang ang lalaki dahil sa babae, kundi ang babae ng dahil sa lalaki. Dahil dito, nararapat na ang babae magkaroon sa kanyang ulo ng tanda ng kapamahalaan. Ano ibig sabihin dito ng apostol na si Pablo? Ituloy po natin sa 14. Hindi baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok ang lalaki ay mahalay sa kanya, datapwat kung ang babae ay may mahabang buhok ay isang kapurihan niya, sapagkat ang buhok sa kanya'y ibinigay na pangtakip. Datapwat kung tila mapagtunggali ang sinuman, walang gayong ugali kami ni ang iglesia man ng Diyos. Sa iglesia ng Diyos, isa sa ugaling ipinaiiral ng Biblia. Mga kababayan, ito po'y sa iglesia ng Diyos. So, yung iglesyang talagang nasa Biblia. Ang isa sa ugaling pinaiiral sa iglesia ng Diyos, ang babae kailangan may mahabang buhok. Sapagkat yung mahabang buhok ng babae, ang wika, yun ang binigay sa kanya ng Diyos na pinakalambong, pinakapantakip. Kailangan naman yung lalaki huwag magpapahaba ng buhok, sapagkat pag ang lalaki mahaba ang buhok, mahalay sa kanya. Tingnan natin ang pagkaka-render sa King James rendition ng Holy Scriptures. Dito po sa 1 Corinthians chapter 1 verses 14 o chapter 11 verses 14 to 15. Ganito ang sinasabi ng Apostle Paul sa atin. That not even nature itself teach you that if a man have long hair, it is a shame unto him. Ito ba miski naman ilagay lang natin sa pangkaraniwang pang-araw-araw na buhay ng tao. Ano ho? If a man have long hair, it is a shame unto him. Di ba yun ang itinuturo sa atin ng nature, ang sabi ni Apostol Pablo. Kaya nga ho, wala akong nakitang presidente ng Pilipinas, tila wag na natin lagyan ng pangalan, baka magalit pa sa atin yung mga nasa ating sosyedad na mahaba ang buhok Meron ako nakakakilalang mga ngaral nung araw, si Kaadong mahaba ang buhok, talaga ho hanggang dito sa likod yung buhok niya, ano ho. Ngayon, sabi rito sa Biblia, kung Biblia pag-uusapan, that not even nature itself teach you that if a man have long hair, it is a shame unto him. Ano ang sabi? Tuloy natin. But if a woman have long hair, it is a glory to her, for her hair is given her for a covering. Kaya po yung mahabang buhok ng isang babae, yun ang pinakalambong niya. Yun ang kanyang pinakapantakip. Yun ang kanyang pinaka-veil o belo, mga kababayan. Yung mahabang buhok ng babae, yun ang kanyang pinakapangtakip. Kaya, yung kanyang mahabang buhok, yun ang sign o yun ang palatandaan na siya'y nasa ilalim ng jurisdiksyon ng lalaki. Sapagkat ang sabi dun sa 11:7, ang katotohanan, ang lalaki hindi dapat maglambong sa kanyang ulo, sapagkat siya'y larawan at kaluwalhatian ng Diyos. Datapot ang babae, kailangang magkaroon sa kanyang ulo ng tanda ng kapamahalaan. Kaya yun hong mahabang buhok, yun ay palatandaan espiritual na ang isang babae nasa ilalim ng jurisdiksyon ng isang lalaking lingkod ng Diyos, na yung lalaki naman ay nasa ilalim ng jurisdiksyon ng Diyos at ni Kristo. Alam nyo, yung buhok lang ng tao, mayroon nang ipinakikilala sa Biblia yan. Pag nakakita kayo ng isang taong lalaking mahaba ang buhok,
Ibig sabihin nun, hindi siya nakakakilala ng aral ng Ebanghelyo. Bahagi po ng aral ng Ebanghelyo na masama, mahalay sa isang lalaki kung siya'y may mahabang buhok. Datapot mahalay naman sa babae kung maigsi ang kanyang buhok. Sapagkat yung buhok na mahaba, yun ang kapurihan niya. Tandaan niyo po ang mga talata. Unang Korinto 11:4 hanggang 5. Unang Korinto 11:14 hanggang 15. Pagka mahaba ang buhok ng isang babae, yun ay kapurihan niya. Kailangan ng isang babaeng nananalangin o nanghuhula, may takip ang kanyang ulo. Ang kahulugan biblikal, yung takip ng ulo, yun ang mahabang buhok sa babae. Ang lalaki, pagka nanghuhula o nananalangin, kailangan walang takip ang kanyang ulo. Ang kahulugan biblikal, hindi kailangan ang lalaking nananalangin o nanghuhula ay may mahabang buhok. Pag ang lalaking nananalangin o nanghuhula may mahabang buhok na simboliko ng takip sa ulo, yun po'y mahalay para sa lalaki. Pero pag ang babae nananalangin o nanghuhula na may takip ang ulo o may mahabang buhok, yun ho'y kapurihan niya sa harap ng Diyos. Sapagkat yung mahabang buhok, yun ang ibinigay ng Diyos sa kanyang pangtakip. Ano po ang ibig ipakita ng mga talatang binasa natin, mga kababayan? Parehong may karapatang humula o manghula ang lalaki at ang babae. Parehong may karapatang manalangin sa Diyos ang lalaki at ang babae. Only there are requisites under certain circumstances. Ano yung mga circumstances na hinihingi ng Biblia? Babae ka, kahit babae ka, pwede kang manghula. Lalaki, manghuhula ka, pwede. Pareho kayo ng babae, may karapatan kayong manghula pareho. Kaya lang yung lalaki, kailangan wala siyang takip sa ulo. Datapot yung babae, pag manghuhula, kailangan may takip ang kanyang ulo. Kailangan meron siyang mahabang buhok, sapagkat yung mahabang buhok, yun ang ibinigay ng Diyos sa kanyang pangtakip. Kaya po ang mga kapatid namin sa samahang ito, pag babae, kailangan yung buhok niya, wag niyang puputulin ng hanggang batok. Kung lalaki naman, kailangan pagupit siya. Kaya po ang mga kapatid namin sa samahang ito, pag babae, kailangan yung buhok niya, wag niyang puputulin ng hanggang batok. Kung lalaki naman, kailangan pagupit siya. Kaya po ang mga kapatid namin sa samahang ito, pag babae, kailangan yung buhok niya, wag niyang puputulin ng hanggang batok. Kung lalaki naman, kailangan pagupit siya. Yun ang sinasabi ng Ebanghelyo. Nagtataka lang ho ako doon sa mga ibang iglesia riyan, full gospel daw sila. Hindi tinuturo yun. Kaya yung mga full gospel, palitan nyo yung tawag nyo full gospel. Pur. Yan ang ilagay nyo sa inyong mga samahan. Full gospel. Ito lang, inalis nyo lahat sa Biblia. O, tinuturo nyo ba sa mga miyembro nyo yan? O, ngayon, huwag nyo naman sabihin hindi kasama sa aral ng Ebanghelyo yan. Yung Evanghelyong sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, mandaraya, manluloko, ministro, na sabihin niyang full gospel siya, pagkatapos hindi niya tinuturo yung aral tungkol sa buhok. Alam niyo, ang Kristiyano, mula ulo hanggang paa, may aral na itinuturo ang Biblia. Pagka ang babae ang mananalangin o manghuhula, kailangan na siya ay may mahabang buhok. May takip ang kanyang ulo. Yung mahabang buhok, simboliko yun ng takip ng ulo ng babae, ng belo. Yung mahabang buhok, simboliko yun ng tanda ng pamamahala ng Diyos sa isang babae. Ang babaeng hindi nagtataglay noon, ibig sabihin hindi siya pinamamahalaan ng Diyos, mga mahal na kababayan. Kaya para mapatunayan nating pinamamahalaan tayo ng Diyos, mga kababayan, mga kababaihan sa ating panahon, kailangan dala-dala natin yung tanda ng kapamahalaan na sinasabi sa 11:10 ng unang Korinto. Alin yun? Yun ang mahabang buhok. Kaya pwede kayong manghula, mga babae. Kaya lang, meron kayong lambong. Pwede kayong manghula at manalangin, kaya lang meron kayong takip sa ulo at yun nga ang mahabang buhok. Ngayon, aalamin natin sa Biblia, mga kababayan, ano ba ang kahulugan ng panghuhula? Na ang lalaki pwedeng manghula, ang babae pwede ring manghula, kaya lang may kondisyon sa babae. Ang babae, pag manghuhula, kailangan may takip ang ulo, may mahabang buhok. Ang lalaki naman, kung manghuhula, kailangan walang takip ang buhok, ang ulo. Ano ba kahulugan ng panghuhula? Pakinggan nyo dito sa isang talata ng unang Korinto, Kapitulo 11. Ganito po ang ating mababasa sa
Sa 14, ganito po ang ating mababasa. Sa unang Korinto 14:3, ganito ang nakasulat. Datapwat, ang nanghuhula ay nagsasalita sa mga tao sa ikatitibay, sa ikapangangaral, at sa ikaaaliw. Ano po ang kahulugan ng panghuhula sa Biblia? Hindi po yan yung panghuhula ni Madam Elma at saka ni Madam Uring. Iba po yung panghuhula nila. Yun yung panghuhula nila, bawal sa Biblia yon. Pero yung panghuhulang sinasabi ng Biblia, uulitin ko po ang talata, unang Korinto 14:3. Tingnan ninyo sa inyong mga TV screen, sundan ninyo sa inyong mga Biblia sa bahay. Datapwat, ang nanghuhula ay nagsasalita sa mga tao. Nakita nyo? Kung ang babae may karapatang manghula, may karapatang magsalita ang babae, mga kababayan. Bakit? Ang definition kasi ni San Pablo dun sa panghuhula, ang nanghuhula ay nagsasalita sa mga tao sa ikatitibay at sa ikapangangaral at sa ikaaaliw. Yon. Ang kahulugan po ng panghuhula sa Biblia, nagsasalita sa ikatitibay, sa ikapangangaral, at sa ikaaaliw. Kaya ang babae, pwede pong manghula. Ang kahulugan ng panghuhula, pagsasalita. Kaya ang babae, pwedeng magsalita. Anong sasabihin? Sa ikatitibay, sa ikapangangaral, at sa ikaaaliw. Ang babae pwedeng umaral, ang babae pwedeng umaliw, ang babae pwedeng magsalita, mga kababayan, sapagkat ang kahulugan ng panghuhula, inuulit ko, ang kahulugan ng panghuhula ay nagsasalita sa ikatitibay, sa ikapangangaral, at sa ikaaaliw. Napakamandaraya ng pastor na magsasabing ang babae wala ng karapatang magsalita. Samantalang nababasa sa Biblia, mga kababayan, ang babae pwedeng manghula. Kaya lang, kung manghuhula siya, kailangan may lambong ang kanyang ulo. Bawal sa babaeng manghula kung walang lambong ang ulo. Gaya rin naman sa lalaki, pag nanghula siya na may lambong naman ang ulo niya, niwawalan niya ng puri ang kanyang ulo. Ang kahulugan, kailangan ang lalaking nanghuhula, walang lambong ang ulo. Pero ang babae, nanghuhula, may lambong ang ulo. Ito yun ay minamarapat ng Diyos. Ngayon, kung ang kahulugan ng panghuhula ay pagsasalita sa ikapangangaral, sa ikatitibay at sa ikaaliw, lumalabas po sa interpretasyon ng Biblia, may karapatang magsalita ang babae. May karapatang umaral, may karapatang umaliw sa loob ng iglesia. Hindi lang ipinahihintulot sa babae ang magturo o magpuno sa lalaki. Yun po ang bawal sa babae, magpuno at magturo. Nakita natin ang pagkakaiba nung pagpupuno at pagtuturo dun sa pangangaral. Yung pagtuturo at pangangaral, magkaibang termino ng Biblia. Ang pangangaral nanggagaling dun sa pagtuturo. Kaya magtuturo ang lalaki, yung itinuro sa babae, pwedeng ipangaral ng babae yung naituro sa kanya nung nagpupunong lalaki. Bawal na yung babae ang magpuno at patapos siya pa magturo sa lalaki. Kagaya ng ginawa ni Ellen G. White ng mga Sabadista o ng Seventh-day Adventist. Kaya po yan Seventh-day Adventist, kahit saan nyo dalhin yan, mali ang iglesia na yan. Hindi ho tama yan. Miski sa abulo yan, napakamali yan. Biro mo, kumulekta ng abuloy, 17, wala naman sa Biblia yung 17 abulo yan na yun. O, yan pangninegosyo na lang sa relihiyon yan. Pero sa Biblia ho, yung umpisa ng Seventh-day Adventist, umpisa pa lang mali na. Kumbaga sa naglalala ng banig, pagka mali yun sa umpisa, hanggang matapos mali, kamali, mali ang po yun. Hanggang matapos. Ano po ibig kong sabihin, mga kababayan? Yung pagpupuno at pagtuturo ng babae, bawal po sa Biblia yon. Nasa kanya manggaling ang turo, siya ang mamuno, bawal yon. Pero yung babae, tinuruan, yung itinuro sa kanya, ipinangaral niya o iniaral niya, hindi po masama yon. Sapagkat yung babae may karapatang manghula, na ang kahulugan ng panghuhula ay pangangaral sa mga tao, sa ikatitibay, sa ikapangangaral, at sa ikaaaliw. Ayan po. Ngayon, meron hong
sita sa Biblia na tila sa pagkaunawa ng iba, kumokontra rito. Wala raw karapatang magsalita ang babae. Nakita natin, ang babae may karapatang humula o manghula, na ang kahulugan ng manghula magsalita sa ikapangangaral, sa ikatitibay at sa ikaaliw. O meron silang nabasa, bawal daw magsalita ang babae. Puntahan ho natin para ating maunawaan. Ito'y nasa unang Korinto 14:34. Ganito ating mababasa. Ang mga babae ay magsitahimik sa mga iglesia, sapagkat sila'y walang kapahintulutang mangagsalita, kundi sila'y pasakop gaya naman ng sinasabi ng kautusan. Ayan ito ho ang pangunahing batayan ng Katoliko, ng Iglesia ni Manalo, na sabihing wala raw karapatang ang babaeng mangaral. Ito ang kanilang kinukuhan talata. Uunawain natin sa Biblia, ho? Kasi kung ito'y gaya ng pagkaunawa nila, ang kahulugan nito, lalabas si San Pablo mismo, kinukontra niya yung kanyang sarili. Bakit ho? Siya may sabi, may karapatan namang manghula ang babae. Kailangan lang nakalambong. May karapatang ang babae manghula, kailangan lang nakalambong. Ang panghuhula ay pagsasalita tapos dito mababasa natin, ang babae kailangan wag magsasalita. Ganun ba kahulugan nito? Ituloy po natin. Uulitin ko at ituloy natin. Ang mga babae magsitahimik sa mga iglesia, sapagkat sila'y walang kapahintulutang mangagsalita, kundi sila'y pasakop gaya naman ang sinasabi ng kautusan. At kung ibig nilang maalaman ang anumang bagay, ay magtanong sila sa kanilang asawa sa bahay, sapagkat mahalay na ang isang babae ay magsalita sa iglesia. Dito, pansinin niyo mga kababayan, ang tinutukoy pala rito babae hindi basta babae. Hindi naman lahat ng babae nakalagay dito Ang tinutukoy na babae rito yung babaeng may asawa. At sa kabila ng pagiging may asawa, hindi maalam. Hindi maalam. Ibig sabihin, hindi kumpleto ang karunungan sa Panginoon Diyos. Bakit? Ang sabi, kung ibig nilang maalaman ng anumang bagay, magtanong sila sa kanilang asawa sa bahay. Sapagkat mahalay sa isang babae ang magsalita sa iglesia. Sinong babae ang mahalay na magsalita? Yung may asawa na kulang sa kaalaman. Baka kung magsasalita na may naturuan lubos, alaman sasabihin, ba't magiging mahalay? Ang mahalay magsalita, yung kulang sa kaalaman. Kaya nga kulang sa kaalaman kung ibig ang wika nilang malaman ng anumang bagay, magtanong sila sa kanilang asawa sa bahay. Di ito'y mga babaeng mga bago sa iglesia, mga wala pang malay sa banal na kasulatan, wala pang malay na mabuti sa aral ng Diyos, kaya sabi ni San Pablo, mahalay magsalita. Ang totoo po, kung atin pong kukunin ng talagang kasakdalang kahulugan ng talata, miski lalaki na may mahalay ding magsalita kung wala naman sasabihin matino Hindi ba mga kababayan? Lalaki man. Rin mga nagpapakahulugan sa salita ng Biblia naloloko tuloy yung mga tao Babae ka, mahalay magsalita. Lalaki man, mahalay din magsalita Pagka yung pagsasalitain mong lalaki, bobo sa Biblia, kung ano ay pagtuturo nun ililigaw lang yung mga tao Mahalay magsalita yung lalaki, yan ang dapat yung maintindihan. Kahit na macho pa, pagkatapos kay laki-laki ng katawat, kay laki ng boses, bobo naman sa Biblia. Pagsasalitain mo ba sa iglesia yon? Kung ano ay pagtuturo nun? Baka ang ipagtuturo nun ay puro kawalangyaan. Mahalay, napapagsalitain mo yon. At lalaki man, ang magsasalita, pagka naman sa pagsasalitay may lambong sa kanyang ulo, mahaba ang buhok, mahalay din sa lalaki ang manghula at manalangin na may mahabang buhok. Nakita nyo? Kaya hindi dapat na interpretasyon pag babae magsasalita, mahalay. Sa Biblia kung kukunin mo ang iba pang mga surrounding context, lalaki man mahalay ding magsalita kung may lambong at wala sa kondisyon.
Hindi ba? Ulitin ko. Dito po sa 11, babalikan lang natin ng kapiraso, nandito ang bawat lalaking nananalangin o nanghuhula na may takip ang ulo ay niwawalan ng puri ang kanyang ulo. O hindi ba? Mahalay din na ang lalaki manghula o magsalita pagka may takip ang ulo o may mahabang buhok. Kaya ho yung lalaking mahabang buhok, hindi namin pinagsasalita sa aming kongregasyon. Yung lalaking kulang sa kaalaman, hindi rin namin pinagsasalita sa aming kongregasyon. Sapagkat ang sinasabi sa Biblia, yung babae, mahalay na magsalita. Sinong babae yung mahalay magsalita? Lahat ng babae? Hindi ho. Hindi ho. Ang mahalay na tinutukoy magsalita, 14:34-35 ng unang Korinto, yung babaeng wala pang ganap na kaalaman sa Biblia at sa katotohanan. Kaya ang sabi ni Pablo, mahalay na magsalita yan. Kung meron siyang gustong malaman, magtanong siya sa kanyang asawa sa bahay. Yun ang mga klase ng babae na hindi pa pinahihintulutang magsalita sa iglesia. Sino yon? Yung babaeng may asawa, kulang sa kaalaman. Yon ang bawal magsalita. Pero yung babae na turuan ng aral, pagkatapos maturuan ng aral, may lambong, pwede na hong manghula yan. Ang kahulugan ng panghuhulay, pagsasalita, sa ikapangangaral, sa ikatitibay, at sa ikaaaliw. Kaya sino nga yung pastor ang magsasabing, bawal na ang babae, papagsalitain mo? Hindi masama yung babae papagsalitain. Ang masama siyang mag-isay magsalita. Ang sabi ni Pablo sa 14:34, ang babae magsitahimik sapagkat sila walang kapahintulutang mangagsalita. Sinong babae ito? Yung mga may asawa na mga kulang sa kaalaman, wala silang kapahintulutang mangagsalita. Pero yung babae, tinuruan mo, pagkatapos mong turuan, natuto. Pagkatapos mayroon ng tanda ng kapamahalaan sa kanyang ulo. Meron na siyang lambong. Pwede na siyang manghula. Ang kahulugan nun, pwede na siyang magsalita. Umaral, sa ikatitibay, at sa ikaaaliw. Yan po ang dapat nating mapansin. Ang katunayan, dito po sa isang talata, makikita natin ang ganitong sinasabi ng banal na kasulatan sa Kolosas, Kapitulo 3 at versikulo 10. At kayo magbihis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niya o lumalang sa kanya. Ayon, kailangan yung kaalaman yun ang ibihis natin ng mga Kristiyano. Pagka naibihis mo na yung kaalaman, maalam ka na, Hindi na kailangan magtanong ka pa sa asawa mo sa bahay. Kundi maalam ka na, marami nang naituro sa'yo. Ano ang sabi? Dooy hindi maaaring magkaroon ng Grego at ng Hudyo, ng pagtutuli at ng di pagtutuli, ng barbaro, ng sita, ng alipin, ng laya, kundi si Kristo ang lahat sa lahat. Kaya, pagka napuspos na ng kaalaman, kahit babae, kahit Grego, kahit sita, kahit alipin, kahit laya, nagkakapare-pareho na ng kaalaman sa harap ng Diyos. Ang katunayan sa Galacia, Kapitulo 3, ay ganito ang ating mababasa sa versikulo 29 o 27. Sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo, ay ibinihi si Kristo. Walang magiging Hudyo o Griego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Kaya po pag nagkaisa-isa na ng kaalaman kay Kristo, wala nang babae, wala nang lalaki, wala nang Grego, wala nang Hudyo, wala nang alipin, wala nang laya. Kayong lahat, ang wika ni San Pablo. Kung pag-uusap ay pangkaalaman, iisa kayo kay Kristo. 3:10 ng Kolosas, ang sabi, magbihis kayo na ayon sa larawan niya ang lumalang sa inyo, magbago kayo sa kaalaman. Kaya ang isang Kristiyano po may katungkulang umalam ng lahat ng bagay na ukol sa Diyos. Kahit siya'y babae, pwede siyang magsalita kung siya ay natuto ng kaalaman. Sino po yung hindi pinahihintulutang magsalita? Yung kulang sa kaalaman.
na kung merong gustong malaman sa kanyang sarili, magtanong ang wika siya sa kanyang asawa sa bahay. Mahalay sa kanyang magsalita sa iglesia. Sino ang mahalay magsalita sa iglesia? Hindi yung babaeng kulang sa kaalaman. Pero pag siya napuspos ng kaalaman, pagkatapos nandun siya sa kondisyon ng Diyos na ang babaeng nanghuhula o nananalangin, kailangang may lambong ang ulo, hindi na masamang magsalita yan. Ang katunayan, ito po, pakinggan nyo sa isang talata ng Lucas, ganito ang ating mababasa sa Kapitulo 11 at ang bersikulo ay sa 19 at ang bersikulo ay 40. At sumagot siya at nagsabi, sinasabi ko sa inyo na kung hindi magsiimik ang mga ito, ang mga batoy sisigaw. Ano po ang wika ng ating Panginoon Kristo? Nung sinasabi ng mga Pariseo na, Panginoon, patigilin mo kaya mga alagad mo. Salita ng salita, tinatamaan sila sa kanilang mga maling ginagawa. Merong mga Pariseo na nagsabi, Panginoon, sawayin mo nga yung mga alagad mo. Ang sagot ni Kristo, kung ang mga alagad kong ito hindi magsisiimik, pag ito'y nagsitahimik, kahit bato, sisigaw. Sa kapangyarihan ni Kristo at ng Diyos, pasisigawin kahit bato, pagka hindi magsasalita ang mga apostol. Ano ibig sabihin? Kung yung bato pwedeng pasigawin, yung babae pa hindi. O hindi ba? Kaya hindi masama ang babae magsalita. Papagsalitain natin. Sinong mga babae ang ating papagsasalitain sa iglesia? Yung mga babaeng naturuan ng maselang kaalaman sa karunungan, yung babaeng napailalim sa mga kondisyones ng Diyos. Hindi masamang yun ay manghula. Tandaan nyo, ang kahulugan ng panghuhula, pagsasalita sa ikapangangaral, sa ikatitibay, at sa ikaaliw. Ngayon, aalamin natin kung ang babae may karapatang manghula, kailangan lang kumpleto siya sa kaalaman, pagkatapos nandun siya sa kondisyong may tanda ng kapamahalaan sa kanyang ulo, meron siyang lambong. Yan ang ating nabasa sa mga talata ng Biblia. Meron ba patutoo sa Biblia na talagang may mga babaeng nangaral ng unang panahon, nagsalita sa mga kapatid at sa mga tao? Meron ba talaga? Ako po'y nalulungkot, wala na tayong maraming panahon. Bibigyan natin ng komento ang napanood nating video. Ito ay malayang komento lamang at hindi upang magmarunong. Ang bibigyan natin ng komento ay tungkol sa paglalambong ng babae at lalaki. Ang tinutukoy kasi ni Apostol Pablo na huwag maglambong ng lalaki ay tumutukoy na pisikal na lambong gaya ng pisikal tela o garments na nakikita natin sa mga Hudyo o mga Muslim at ganoon rin sa mga Bombay. Hindi kaya yun rin ang tinutukoy ni Pablo na tela na dapat maglambong ang isang babae kung mananalangin? Dahil ang unawa ko ay hindi mahabang buhok na walang gupitan ang tinutukoy ni Pablo na dapat ilambong sa babae kung ikukumpara sa paglalambong ng lalaki. Dahil sa panahon ni Pablo, ang mga lalaki ay hindi naman nagpapahaba ng buhok at hindi yon ang ginagawa nilang lambong. Ang nakikita natin na nilalambong ng mga lalaki ay pisikal na tela. At pisikal na tela rin ang ginagamit ng mga babae kung sila ay nakalambong. Nakikita pa rin natin ang kaugalian na yan magpahanggang ngayon. At nababasa rin natin sa Aklat ng Bilang, Kapitulo 6, ang mga babae na hindi nagpapagupit ay ang mga nagpanata pagka Nazareo. At ang hindi nagpapanata ay pwedeng magpagupit. Napansin ba ninyo ang sinabi ni Brad Ellie tungkol sa mga babae na huwag magpapaputol ng buhok hanggang batok? Panoorin natin. Kaya po ang mga kapatid namin sa samahang ito, pag babae, kailangan yung buhok niya wag niyang puputulin ng hanggang batok. Kung lalaki naman, kailangan pagupit siya. Tama ang sinasabi rito ni Brad Ellie. Dahil kung hanggang batok ang buhok ng babae, ay malapit na ito sa buhok lalaki. Kailangan ang buhok ng isang lalaki ay dapat maiksi at hindi mahaba. Baka mapagkamala na babae kung siya ay nakatalikod. Sa sinabi ni Brad Ellie na hindi dapat magpaputol ang babae ng hanggang batok para huwag siyang lumampas sa boundary at matatawag pa rin na buhok babae. Dahil ang lampas sa batok ay masasabi pa rin natin na buhok babae.
At kung nagustuhan ninyo ang napanood ninyong video, please like, subscribe, share, and comment. At maraming salamat sa mga sumusuporta sa pamamagitan ng GCash. At marami pa kayong mapapanood na hindi pa na-upload sa internet. Maraming salamat sa panonood.